So, hello guys! Welcome to my channel. So, ngayon lang tayo nagkaroon ng chance para umupo and i-explain ko sa inyo kung ano ba yung naging process ng pagkuha ko ng US visa. Okay, so of course, bago tayo magpatuloy, mag-like muna kayo, mag-subscribe sa aking YouTube channel para lagi tayong magkikita kasi ngayon ay maipapromise ko sa inyo talaga na lagi ako mag-upload, lagi ako mag-live every day. So, ang channel natin, to recap, my channel is about fashion, travel, family, yung daily life, 'di ba? So, kaya nga nagigilty ako na hindi ko kayo na-update. Although, marami tayong pinupuntahang iba't ibang bansa, 'di ba? Okay, so i-prioritize natin ang kung paano ako nag-apply ng visa papuntang Amerika at ano yung naging journey ko. Unfortunately kasi, na-delete ko yung aking mga videos and photos. Accidentally deleted. Dahil siguro sa katandaan, 'di ba? Kaya ayan. So, welcome back to my channel, Fashionista Liza G. And for today's video, this is about my journey to the US of A. Okay? So, ito yung istorya. Um, ang aking anak, um, she got an accident. She had an accident last September of 2025. Okay, so um, I thought it was just okay. So hindi kami nagplan na pumunta, or hindi ako nagplan na pumunta, or ano, for as long as we are communicating kung ano naman yung pakiramdam niya, kung ano yung ganyan. So, nung magkaroon ng diagnosis ng doctor na kailangan niyang mag-undergo some epidural injection sa kanyang neck, kasi yun ang yun ang kanyang injury, yung kanyang neck. So I decided to apply for a visa para mapuntahan ko siya. Kasi sabi ng doktor, kailangan meron siyang companion pag nag-undergo siya ng ganong medication, dahil mahihilo siya, hindi, parang limited yung galaw niya. So, to make the story short, nag-apply ako ng visa. So, DIY lang yung ginawa ko kasi the last time na nag-apply ako ng visa ay nagkumuha kami ng agent. So, meron na akong knowledge kung meron akong idea kung paano ba mag-apply ng visa DIY. So, nag-DIY, hindi siya complicated, madali lang siya pag marunong kang magbasa. Marunong kang magbasa at umintindi ng English, napakadali lang niyang i-follow. So, yun, maging truthful ka lang sa yung intention po na pumunta ng Amerika. So, yung visa ko na in-applyan ay tourist visa. So, ayun, kailangan maganda yung yung correspondence mo, meron kasi doong sasagutan ka na isusulat mo doon kung ano yung purpose mo at anong gagawin mo, o ganyan. Kailangan maganda yung pagkakagawa mo at maging truthful ka, kasi yun ang importante, maging truthful ka, dahil yun ang yun din ang tatanungin sa'yo during the interview, 'di ba? So kung nagsinungaling ka sa application mo, baka makalimutan mo pag tinanong ka, hindi mo na alam ang sagot mo. Yan ang consequences niyan ng pagsisinungaling. So ayun, so nag-DIY ako. It took me weeks of doing it, kasi
ang naging problema ko yung pag-upload ng photo, 'di ba? Eh kasi pag nagpa-picture ako sa nagpa-picture ako sa studio, tapos binigay nila sa akin yung hard copy. Pinicturean ko lang uli, parang nag-iba na yung niya, iba na yung quality ng picture at saka yung size. So, ilang beses ako nagpa-picture, mga 3 times yata ako nagpa-picture. So, hindi pa rin siya tinatanggap. So, ang ginawa ng shop, doon na lang mismo, nilagay sa USB ko yung ID, yung picture. Tapos, from the USB, doon ko na lang in-upload yung photo. Naging okay. Naging okay. So, ito na yung dilemma. Kasi, maging okay na siya, so nagbayad na tayo ng visa fee, everything. So, nagkaroon na ako ng schedule. Yung schedule na yung available slot for interview, June of this year, 2026. So, sabi ko, urgent ito. Bakit mag-antay ako ng June, 'di ba? So, ang ginawa ko, pwede ka namang mag-request ng emergency. So, nag-email ako ngayon. Doon mismo kasi meron kang account, 'di ba? Magkakaroon ka ng account, mag-create ka ng account doon sa pag-apply mo ng visa. So, in that account, meron doong portion na pwede kang mag-request for emergency. Okay? So, mag-i-email ka muna. Kailangan ma-justify mo kung bakit kailangan kang ma-approve for an emergency interview, 'di ba? Pag kailangan ma-approve ka for emergency interview, so kailangan i-justify mo doon. Nagbigay ako ng mga supporting documents, like for example, yung from the doctor, from the hospital, ganyan medical records ng anak ko. So after this, nakatanggap na ako ng first approval. Okay? For example, nakakuha ako ng approval for emergency request, interview. For example, 8 o'clock. Around 8:03, nagkaroon ako ng rejection. Nakakuha ako ng email ng rejection. Around 8:04 or 8:05, nakakuha na naman ako ng email ng approval. So, ganun. Siguro may glitch yung system, something like that. So, to make the story short, na-approve yung aking emergency request. Okay. So, nung ma-approve yun, na-open na yung portal na para makapili ako ng date na kailan ako magkukuha ng interview. Nakalimutan kong sabihin sa inyo na nag-apply ako ng visa 3rd week of November of 2025. So, nakakuha ako ng mabuksan ko yung portal. Nakakuha ako ng interview, yung slot like December 8. Yun yung earliest. Kailangan ko i-take yung early schedule kasi nga nag-request nga ako ng emergency. So, nakuha ko yung 8. Kinabahan ako. Di na-approve. Okay. So, ayokong malate kasi 7 o'clock yung time. 7:20, something like that. Very early. So, nag-hotel ako doon, malapit sa US Embassy. Tapos, pagkatapos kong mag-check-in sa hotel, nagsimba ako. Tapos, nilakad ko. Kasi yung hotel na pinili ko, yung lalakarin na lang yung US Embassy. Kasi kung sasakay pa ako doon, yung mata-traffic ka, maghintay ka ng sasakyan, 'di ba? Kasi wala naman akong sasakyan. So, walking distance. So, naglakad ako doon, inaral ko yung way para kinabukasan, alam ko na kung saan ako dadaan. Okay, to make the story short, nandun na ako, 'di ba? Nandun na ako. Nakakakaba kasi although I am confident with everything that they were going to ask me,
Dahil magsasabi lang naman ako ng totoo, 'di ba? So, aside from that, of course, meron ka dapat mga yung bank statement, 'di ba? Bank certificate, bank statement, certificate of employment, yung leave form mo from your company na papayagan kanilang magbiyahe, 'di ba? At ano pa ba? Yung strong ties mo sa home country, sa Philippines, tapos yung work permit ko, strong ties ko din dito na meron akong trabaho talaga. So dapat kumpleto din 'yun. Nakalagay yun doon sa application. So lahat ng nilagay mo sa application dapat dala mo yung proof para magpatunay na totoo yung sinabi mo doon. Okay. So nandun na kami, nakapila na. Okay, so sabi ko, Lord, give me sign. Ang sign na hihingiin ko sa iyo ay babae ang konsul, na matatapat ako sa babae na konsul. Sabi ko, pag babae yung konsul, ibig sabihin, i-approve ako, 'di ba? So, yun ang palatandaan, yung sign na hiningi ko kay Lord. So, pagpasok namin, syempre magba-biometric, 'di ba? Babae yung nag-ano sa akin, sabi niya, checking lang naman sa mo sa passport mo kung ikaw nga si Lisa, ganyan ganyan. Tapos another one for biometric, lalaki. Sabi ko, Jesus. Pero sabi ko, hindi naman siya yung consul. Kaya okay. So after ko mag-biometric, sabi nung lalaki, punta daw ako doon sa babae na nasa dulo. So pumunta na naman ako, wala namang ginawa doon. Sabi sa akin ng babae, pumila na daw ako. Okay, so pumila ako. Ang consul na naka-duty that early morning is a woman. 'Di ba? Babae siya na parang Black American na babae, pero maganda siya. Black American. So, she's very nice to me. She's very, very nice to me. Nakita ko siya na madali siyang mag-approve kung talagang ka-approve. Madali din siyang mag-reject kung talagang dapat niyang i-reject. So, approve, reject, reject. So, yun yung naging sequence habang ako'y nag-aantay. Nung ako na ang susunod, may isang babae, tas ako ang susunod, may umupo na konsul na lalaki. Sabi ko, Diyos ko po. Diyos ko po. Ito, ang nangyari, yung babae na nasa harapan ko, napunta nga doon sa babae na konsul. Sabi ko, naku, lalaki ang konsul ko. Hindi ma-approve ang visa ko. Tapos, after that, parang yung lalaki na parang natagalan siyang mag-login or whatever sa kanyang computer. Kaya natapos yung babae, na-reject yung babae doon sa babae na consul. Tinawag ako ng consul, okay, come here. And then sabi niya sa akin, anong gagawin mo sa Amerika? What is your purpose of going to the US? I'm going to visit my daughter kasi she got an accident, blah blah blah, blah blah blah. Sinabi ko yung reason. At tapos sabi niya sa akin, how long you will be staying in the US? Sabi ko, 2 weeks lang, just 2 weeks, just to make sure that she's fine, something like that. And then tinanong niya sa akin kung ano yung work ng anak ko, kung ano ang visa ng anak ko. So sinabi ko sa kanya lahat. Tapos tinanong niya ako kung ilang years na ako dito sa Thailand, ganyan. Tapos sabi naman niya, ang tagal mo na pala dito. Sabi niya, sa bagay, maganda nga naman talaga dito. Tapos sabi niya, okay, take care. Sabi niya, sana magkaroon ka ng smooth na biyahe, ganyan.
your visa is granted. Ooh. So sabi ko, thank you so much. Napakabait niya. Hinawakan pa niya yung kamay ko. Sabi nga, napakabait niyang konsul. As talagang hindi ko siya makakalimutan sa buhay ko. Kasi kinakabahan ako. So okay, lumabas na ako. Tapos minail na lang sa akin yung passport ko with the visa. 'Di ba? Tapos, ito nga yung funny. Kasi nga, 'di ba, ang dami kong stress na ako doon sa mga ID na hindi nagkakaayos. Ayos ba? Hindi siya na-accept ng online. Kaya ang ginawa, kaya yung last na ano, ang pangit-pangit. 'Di ba? Tingnan mo. Parang akong tomboy. 'Di ba yan? So, meron na nga tayong visa. Nakarating na tayo ng Amerika. So, yun yung journey ko. So, okay, 8 ako na-interview. Dumating yung visa ko dito, o yung dumating yung passport ko dito, December 10. Ano lang, mabilis na lang pinadala. Tapos, December 10, tapos, pagdating nung passport ko, nag-book agad ako ng ticket. So, ang route na ginamit ko ay from Thailand to Turkey, to Dallas. Yun. Thailand, Turkey to Dallas. So hindi siya mahal. Okay? For that season kasi December, 'di ba? Usually pag December sobrang mahal, pero hindi siya mahal actually. Tapos na-delayed yung flight ko from Bangkok to Turkey. So, nung dumating ako sa Turkey, kulang na yung, sakto pa, sakto pa naman sana yung oras. Kung hindi, dumaan pa kami talaga sa immigration ng Turkey. Okay, so, ang nangyari, umano pa tag dito, dumaan pa ako sa immigration, so natagalan. Pagdating ko sa gate na lilipatan ng eroplano, nandun pa yung eroplano pero closed na. So, sabi ko, I was so upset. Tapos, kasi gusto ko makarating agad doon dahil birthday ko nga kinabukasan. Tapos, nakipag-away pa ako doon. Talagang ganyan. Sabi ko, bigyan niyo ako ng hotel, ganyan. So, pre-provide naman nila ako ng hotel kasi next day pa yung flight ko. So, nag-apply na naman ako. Hindi ako makakalabas ng airport ng Turkey, ng Istanbul, kung hindi ako kukuha ng visa. So, good thing, we can easily apply Turkish visa online, e-visa. Tapos, e-visa ang tawag nila. Nagkuha ako, nagbayad lang ng $23 or $27, something like that. So, sabigyan ako ng visa. Yung validity ng visa ay hanggang June. 'Di ba? Tapos, ayun, lumabas na ako, dumaan ako ng immigration, tapos dinala na kami sa hotel. Dahil hindi lang naman ako yung naiwan, lahat ng connecting flight from Bangkok to Dallas naiwan. So, ayun, ang nangyari, naiwan. So, binigyan kami ng hotel, libre pagkain, yan. Tapos, the next day, parang blessing in disguise yung pagkakaiwan sa akin ng eroplano. Kasi, nakuha ako ng visa ng Turkey. Aside from that, nakapagpahinga ako. Kasi ang layo, 9 hours from Bangkok to Turkey. First time kong mag-travel ng long haul, diba? So, ayun, nung kinabukasan, sinundo na ako ng shuttle going to the airport. Tapos, doon na sa gate. Tapos, lumipad na ako papuntang Dallas. So, matagal din yung biyahe. 13 hours yata. Ganyan. So, first time kong mag-travel ng ganun kalayo. So, nagkaroon ako ng
problema along the way. Suka ako ng suka, yeah, everything like dahil kumain ako ng salmon. So, pagdating ko ng Dallas, hindi pa tapos ang interviewhan. ang mga immigration officer doon, magtatanong pa rin sa inyo. Narinig ko yun sa mga nauna sa akin. Pero sa akin, sabi lang ng immigration officer, napakagwapo ng immigration officer. Sabi sa akin, how I'm going to call your name? Liza or Liza? And then, sabi ko naman sa kanya, both. And then sabi naman niya, hindi, kailangan mo mamili ng isa lang. Sabi ko naman, ito na lang ang pili. Para maganda pakinggan. Natawa siya. Tapos, okay, sabi niya, welcome to America. So, lumabas na ako ng immigration. Tapos, nandun na yung anak ko nag-aantay. So, yun, nakarating na ako ng Amerika. And then, after 2 weeks, bumalik na ako ng Thailand. Kasi meron pa tayong obligasyon dito, di ba? At saka hindi naman tayo pwedeng magstay sa Amerika ng forever dahil nga tourist lang yung visa natin. Although, 10 years yung visa ko. Pwede ka magstay doon hanggang 6 months. Pero, anong gagawin ko sa 6 months? Meron akong trabaho dito. May mga estudyante akong nag-aantay. So, ayun. Napakasimple lang. Ang tip ko lang sa inyo, be truthful. Okay? So, until my next vlog, ikikwento ko naman sa inyo, yung journey ko ng pagpunta sa Bali. Okay? So, bye for now and hope to see you in my next vlog. And if you are new to my channel, please don't forget to click the subscribe button and the notification bell or the like button para ma-recommend tayo ni algorithm. Kasi nakalimutan na yata tayo. Thank you so much. Bye.